matulog, Chik-Chik. Pero ate, baka mapaginitan tayo ng mga yan eh. Ayaw nila na may kumukuha ng mga pwesto nila. Makikitulog lang naman tayo ng isang gabi. At hindi naman nila pagmamayari ang lugar na ito. Halika na. Chik-Chik, alam kong napagod na sa ating paglalakad kanina. Paumanhin kung nadami ka na naman sa kabuluhan. Wala ka namang kasalanan dun, ate. Tsaka hindi rin naman ako papayag nang mag-isa kang umalis. Dala mo pa rin pala yung laruan mo? Saan mo ba nakuha yan? Sa bodega, ate. Ang ganda, di ba? Mabuti yan. Para may kasama ka sa pagtulog kahit na ako'y wala. Kamusta na kaya si Eric? Hinahanap na kaya tayo? Sigurado yan, ate Grasilda. Mabait naman si Kuya Eric eh. Teka na. Kung sana'y akong inibig ni Eric, maaaring hindi na mangyari ito. Dahil ipaglalaban ng pag-ibigan namin. Kalat sa daan yung Grasilda na yun. Malamang nawawala na siya sa daan. Tanga eh. Pero alam mo yun, nagkukunwari lang siya matapang eh. Kapalayas ko naman sa bahay ng mga Dominguez. Pero alam mo, Sins, sa dami na nakatira sa bahay na yun, hindi imposible na walang nakakita sa ginawa natin. I'm not stupid para hindi isipin yon. Siyempre, bago sila dumating, sinuhulan ko muna yung mga maids. Sabi ko sa kanila, gumimik muna sila dahil darating si Eric. Ang mga uto-uto na maids, naniwala naman na pinagpaalam ko na sila kay Leon. You are a genius. Pero Kaz, paano yun? Paano kung hanapin si Grasilda? Paano kung iuwi siya ng matandang ulikta na lola ni Eric? Sana masagasaan na lang siya sa daan para hindi na siya makabalik kay Eric. Sama mo! Tingnan mo itong ginawa mo, Grasilda. Pinatutulog mo ako sa kalsada. Sa isang banda, dapat lang na ikaw ay maghirap. Dahil sa'yo, nagambala ang aking pamamahinga sa Fantasia. Kaya hindi ko muna panghihimusukan ng iyong ginagawa. Mas mabuti pang siyasatin ko muna ng gusto ang mundong ito. Nais kong maging tao, ngunit ayokong maging katulad ng mga ito. Ikaw talaga? Siguro, gumalaw ka na naman, no? Mahuli din kita.